Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Hindi ho sumipot si Vice President Sara Duterte sa unang investigasyon ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Ito hong naturang pagsisiyasat o investigasyon ay nakasentro sa kontrobersyal nitong pahayag ukol po sa pagkuha ng isang mamamatay tao na patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling siya ay mamamatay. Kaninang umaga po, inabangan pa ang pagdating nitong si Vice President Sara, ngunit kinalaunan ay kinumpirma na rin nitong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang hindi nito pagdalo. Isa sa mga idinadahilan po ng kanyang kampo ang umano'y late na paabiso ng House Committee on Good Government na kinansela ang nakatakdaning pagdinig sana ngayon pong araw. Pero kung maalala po ninyo, kahapon po ng umaga pa ay opisyal na kinumpirma ng Committee on Good Government and Public Accountability sa pamagitan po ni Chairman Congressman Joel Chua na kakanselahin muna ang pagdinig para bigyang daan ang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nangyari po ito umaga po kahapon. Pero itinuloy po ng NBI ang investigasyon ngayong araw, ngunit sinasabi po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na huli na po nilang nalaman yung paabiso ukol ho rito. Kaugnay pa rin po sa ibang mga balita mula po sa Office of the President. Ito, sabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaamin po niya na hinarang daw po niya yung pagkahain sana ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sinabing wala daw ho itong patutunguhan. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinarang nito ang paghahain ng impeachment case kahapon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview dito sa Lucena City sa Quezon Province, sinabi ng Pangulo na walang patutunguhan ang paghahain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Nabigla din si Presidente kung bakit na-leak ang nasabing komunikasyon. Anya sa kanyang opinyon, hindi ito importante at hindi rin ito magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng mga Pilipino, kaya bakit pa anya aksayahin ang oras. Kung maalala, kumalat kahapon ang umunay text message ng Pangulo na pinapatigil nito ang paghain ng impeachment. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte in the larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, mula noong binitawan ni VP Sara yung mga controversial statement about dun sa mga assassination attempt, may mga pagbabago ba na nakita mo doon sa security o seguridad ni Pangulong Marcos, lalo yung mga security personnel niya? Mayroong kaunting pagbabago sa security protocol ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kanina, bago tayo pumasok, ay kitang-kita natin yung paghihigpit ng mga seguridad at yung pag-inspect sa mga taong pumapasok. So, sa bawat area kung saan may mga tao, may mga nakatayong mga security din sa kanya. But ganun naman, tila kampante pa rin ang Pangulo sa seguridad na ibinibigay sa kanya ng Presidential Security Command. Okay. Sa usapin ng impeachment complaint, may nabanggit ba si Pangulong Marcos kung kanino nang galing, particularly yung impeachment complaint? Kasi may item tayo dito kanina na sinasabi ng Makabayan Coalition na inihahanda na nila yung impeachment complaint na ihahain against VP Sara. So may nababanggit ba si Pangulong Marcos kung kanino galing yung una niyang hinarang na impeachment complaint? Wala siyang binanggit. Ang kahapon kasi, ang report sa Kamara ay itong si dating Senator Antonio Trillanes ay maghahain ng impeachment kahapon at itong Akbayan Group. Subalit hindi naman binanggit ni Pangulo kung sino ang pinadalhan niya ng text message at kung kanino ito nag-leak. So sa ngayon, tinatanong natin kung si Speaker Martin Romualdez ba? Kasi syempre, from President ay syempre ang iisipin natin ang leader ng Kamara, si Speaker Martin. Pero tinanong natin sa kampo ni Speaker, wala pa rin naman sagot at tinatanong natin nga kung
Si Speaker nga ba ang nakatanggap ng message at pinatigil at pinaharang yung itong paghahain sana kahapon ng impeachment dyan sa Kamara. Pag-usapan natin ngayon yung nag-leak na text message, private text message ni PBBM papunta sa mga kongresista, yung pinapatigil niya yung impeachment ni Bibi Sara. Okay, inamin na po ng Pangulo na galing talaga sa kanya yung text at para sa Pangulo, yung opinion niya, it's a waste of time yung impeachment na yun. Kaya nanawagan siya sa mga congressman na huwag nang ipatuloy. Okay, may dalawang paniniwala ngayon. Ang iba, lalo na yung mga diehard Duterte fans na palabas lang ito, drama. Parang natakot na ang kampo ng BBM dahil nag-iinit ng mga Duterte, kaya pina-cool down. Yan, isang line of thought. Ang another line of thought naman is totoo. Talagang gustong ipatigil ni PBBM yung impeachment. Isang naniniwala na sincero si PBBM na pinapatigil niya talaga ang impeachment ay itong si Crisette Laureta Chu. Isa sa mga hinahangaan ko na social media influencer, itong si Crisette Laureta Chu. Napakatapang, matalino, gwapa pa. Okay, so ito, may mga senaryo. Yung latest post niya, 37 minutes ago. May tatlong senaryo na basahin ko muna yung sabi niya, I believe that BBM is sincerely calling for Congress to stop this madness. Madness yung impeachment. He is going straight to Congress because they can no longer stop the monster they empowered. Sino yung monster? He is referring to Speaker Martin Romualdez. Diba? Why will BBM pretend? Question mark. He will not benefit kasi if matuloy ang impeachment despite his appeal to Congress, it means that he's showing the Philippines na si Martin ang masusunod. Ganon ang line of thought ni Crisette. Ito, may scenario 1 and 2. Basahin ko yung scenario 1 kasi talagang galing kay Presidente. Kaya lang, it's a request, it's not a command. 3 equal branches of government. Executive ang Presidente, iba naman ang legislative, hindi niya pwedeng utusan. Kaya nga, please. So ang tanong, susunod ba si Speaker Martin Romualdez? Susunod ba ang mga kongresista? Yan ang malaking tanong ngayon. So ito, scenario number 1, sabi ni Crisette. Martin does not listen and continue to plan impeachment. BBM is disrespected by Congress because Martin orders it. Ito yung scenario. This will further strain an already strained relationship and BBM becomes a figurehead president. With BBM looking weak and sunod-sunuran ng pinsan, the chain of command will be broken and the police and the military will think that they are merely following Martin's orders and it's not Martin who is their commander-in-chief. Okay, so ipaliwanag ko nag-appeal, nag-request ang Presidente, huwag nyo nang ituloy. Okay? Tinuloy pa rin. So, ang Presidente, wala siyang magawa. So, may palabas na mahina siya. Kasi hindi sumusunod ang pinsan niya. So, sabi niya, pag ganitong mangyari, ang militar, ang pulis, medyo maglibog o confused na. Sino bang susundin natin? Okay, so ito na. Dagdag ni Crisette, revolts will now easily happen because they are essentially revolting against Martin's wishes and not BBM's wishes. Hindi nila, meaning the military, hindi nila commander-in-chief si Martin.
Sara will be able to easily form her group of sympathetic civic, military, and police personnel. Yan. So medyo magulo na, lalong gugulo ang sitwasyon. Ito, despite the request, appeal ng Presidente at hindi susundin ng Kongreso, wala na. Magulo na. Ito na. Pag nagkagulo na, ito, scenario number 2. Pwedeng matanggal si Speaker Martin Romualdez sa kanyang pwesto. Masibak na. Okay, ito na, scenario number 2. There will be a standoff period where Congress is caught between BBM and Martin. So, mga kongresista, saan ba sila? Kanino ba sila loyal? Kay Speaker o kay BBM? Ano sa tingin niyo? Sa tingin ko, mas loyal sila kay Speaker of the House. Kaya separate, sila separate branch of government sila. Okay, so, to protect her husband, ito na, pasok ang First Lady. To protect her husband, the First Lady will create her own group and field her own speaker. And Martin will be overthrown because he dared disrespect the President's wishes so brazenly and openly. I am rooting for Lisa Marcos kasi papipiliin ako at walang choice, gusto ko lang i-share na walang kasing sama si Martin Romualdez. So, anong masasabi nyo? Itong mga senaryo na naiisip, these are opinions, ideas. Kaya pinag-uusapan lang natin. Nag-request ng Presidente, huwag ituloy. Napakaganda sana kung sundin nila ang, hindi naman utos please, kasi please please, do not file impeachment kasi we're just wasting time. Ako, agree ako dun. Wasting time lang itong impeachment na ito. So, sana sundin. Kung hindi masunod, ito na. Open disrespect na. Clash of leaders. Speaker versus President. So, pasok. Firstly, malala nyo nung panahon ni PRRD, ang Speaker of the House, si Pantaleon Alvarez, tapos may konting kaguluhan, pumasok, Inday Sara. Gumawa ng mga hakbang hanggang natanggal si Pantaleon Alvarez, biglang naging speaker si Gloria Macapagal-Arroyo. Nangyari na yan. So itong senaryo ni Crisette Laurita Chu, sa tingin ko, posibleng mangyari ito. Gagawin ng First Lady ang kanyang makakaya para matanggal si Speaker Martin Romualdez at mag-upo sila ng bagong Speaker of the House na susunod sa Presidente, susunod sa So, comment lang kayo. Ito, kuro-kuro lang ito na So, scenario number 3. A lot of people say BBM is just pretending that he is just washing his hands of this impeachment so he won't suffer the fallout. May nag-message sa akin kanina, yung isa kong kaibigan, si Meli. Palabas lang yan. Shout out kay Meli. Sino pa? Yung post ni Ibi Hugalpot, isa rin DDS influencer. Ganon din, parang hindi siya naniniwala sa sincerity ni Presidente na ipatigil. Okay, so, sincero ba talaga ang Presidente na ipatigil ang impeachment? I agree with Crisette Laurita Chu na sincero siya. Gusto niyang ipatigil. Kasi ako gusto, kung ako niyang tatanungin, dapat itigil. Kasi lalong iinit ang political situation sa bansa. Madidibay tayo, ang kawawa, ang taong bayan. Pag natuloy itong impeachment nito, I don't want this to happen. So sana, papayan na lang natin, tapusin ni BBM ang kanyang termino, tapusin ni BP Sara ang kanyang termino hanggang 2028. Then pagdating ng election, tingnan natin kung sinong malakas. Ganun na lang sana. Hindi yung tatanggalin mo yung sitting Vice President para wala kang... Example, matanggal nila si BP Sara. Yan bang ibig sabihin na hindi na siya malakas na kakandidatong presidente sa 2028? Baka
mas lalakas pa siya kung matanggal nila sa through impeachment. So, tapusin na itong usaping impeachment na ito. Mag-focus na lang tayo sa pagkakaisa sana, nation building, creating jobs, pababay ng mga inflation, food security. Yan ang mas importante, hindi yung impeachment na yan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!